Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Oyo. Nangyari ang kwentong ito taong 1979, probinsya ng Negros. Magandang araw sa inyo kalakbay at sa lahat ng mga nakikinig dito sa inyong programa. Nawa ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Itago nyo na lamang po ko sa pangalang Oyo. Nasa 65 taong gulang na ako sa ngayon at kasalukuyang nagpapahinga dahil sa aking katandaan. Dito na ako ngayon namamalagi sa probinsya ng Cebu. Kasama ang aking mga anak na may sarili na ring mga pamilya. Nakikitira lang din ako sa aking isang anak dahil wala rin naman akong makakasama sa buhay dahil ako lang din ang mag-isa sa bahay namin dati. Kaya naman kinuha na rin niya ako at dito kinupkop. Masaya naman ako dahil kahit papaano ay nakakasama ko na ang aking mga apo na sobrang kukulit talaga. Tulad ng iba ay may karanasan din akong hindi ko makakalimutan. Isang sikreto na itinago ko sa aking mga anak hanggang sa ngayon. Ayoko na rin kasi silang mag-alala para sa akin at mabahala sa tunay kong pagkatao. Ayoko rin na malagay sila sa kapahamakan. Pinangako ko kasi noon sa aking sarili na ililihim ko sa aking mga anak ang katotohanan. Pero alam naman iyon ng aking namayapa ng asawa at maging siya ay payag sa pagtatago ko ng katotohanan sa aming mga anak. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari taong 1979. Sa isang bayan ito ng Negros nang magtungo kami ni Tatay Ron. Ngunit bago muna yon, sisimulan ko muna kung papaano nagsimula ang lahat hanggang sa nauwi kami sa isang madugong laban sa angkan ng mga aswang. Sa pagkakatanda ko, nasa 20 taong gulang pa lamang ako noon. Kasama ko ang aking ama sa iisang bahay. Kami lamang dalawa dahil si nanay at ang kapatid ko ay naiwan noon sa Cebu. Dahil na rin sa tungkulin at misyon namin ni tatay, palagi kaming lumilipat ng lugar para tulungan ang mga taong humihingi ng tulong sa amin. Iyon din ang dahilan kung bakit nagkalabuan ang relasyon nila nanay at tatay. Hindi na sila nagkaayos na dalawa, kaya't pinili ni nanay na umuwi na lamang sa Cebu kasama ang aking kuya Bugoy at ate Rita. Isang manggagamot si tatay o mas kilala sa tawag na albularyo. Ito rin ang dahilan kung bakit saan kami nakakaabot na lugar para lamang manggamot. Ako naman kalakbay ay isang antingero. Tungkulin kong ipagtanggol ang mga taong nasa kapahamakan at muntik ng mabiktima ng mga aswang. Ilang aswang na rin ang aking napaslang kasama si Tatay Buboy. Si tatay ang nagturo sa akin kung papaano ang makipaglaban sa mga aswang. Marami siyang itinuro sa akin hanggang sa mga sandaling yon ay ginagamit ko sa pakikipaglaban sa mga aswang at iba pang nilalang tulad ng mga engkanto. Pagmamay-ari ni Tatay Buboy ang medalyon ng Tres Pico Roma. Ginagamit niya ito sa kanyang panggagamot at ang anting-anting na atardar naman ang ginagamit niya sa pakikipaglaban sa mga masasamang tao o kaya nilalang. At ako kalakbay, ang gamit ko naman ay ang medalyon ng Infinito. Palagi naman yung kinakargahan ng dasal at orasyon para hindi mawala ang bisa at mas lalo pang lumakas ang taglay na kapangyarihan ng mga ito. Isang hapon nun,
Abala naman ako sa pagsibak ng kahoy sa aming bakuran at si Tatay Buboy naman ay abala sa paghahasa ng aming bolo. Nang biglang dumating si Mang Nonoy, kaibigan siya ni Tatay simula nang lumipat kami roon sa probinsya ng Negros. Kabaryo rin namin ito kung kaya't naging malapit na ang loob namin sa isa't isa. Umahangos siyang tinawag kaming dalawa ni Tatay at halata sa mukha niya na nagmamadali siyang tumungo roon. Iniwan ko naman ang pagsisibak ko sa kahoy at maging si Tatay sa paghahanda ng kanyang bolo. Oh Nonoy, anong balita at naparito ka? Ba't nagmamadali ka? May nangyari ba? Boboy, maaari mo ba akong tulungan? Ang anak ko kasi kahapon pa siyang hindi kumakain. Tapos bigla na lamang siyang nagwala. Baka kako sinapian siya ng anong nilalang o baka aswang. Kinakabahan ako sa maaaring mangyari sa kanya eh. O siya, sige pare, kumalma ka lang muna. Sandali lang at hintayin mo kami ng aking anak. Maghahanda lamang kami ng mga dadalhin. Tumango naman si Mang Nonoy sa sinabi niyo ni Tatay. Hindi na rin ako nag-aksaya ng panahon. Niyaya ko si Mang Nonoy na sumilong muna sa balkonahe namin. Pagkatapos ko siyang yayain ay sumunod na rin ako kay Tatay na pumasok sa loob ng bahay. Hindi ko naman maiwasan ng mga sandaling yun ang mapaisip ng malalim kung sino na namang aswang ang nagkakalat ng lagim sa aming baryo. Ilang buwan na rin kasi noon na walang paramdam na kakaiba ang mga aswang sa aming nayon. Wala ni isang biktima ang mga ito. Itay, sa tingin mo po, aswang po kaya ang may gawa nito sa anak ni Mang Nonoy o isang engkanto? Yan ang hindi ko pa masasagot, Oyo anak. Malalaman din natin yan mamaya kapag naroon na tayo sa bahay ni Paring Nonoy. Kinakailangan ko munang tignan ng anak niya para malaman natin kung sino ang salarin at kailangan natin maganda para makipag-usap dito. Wala naman po tayong nakausap na matinong nilalang simula po noon, Itay. Halos lahat ng nilabanan natin, ayaw po nila magpatalo. Meron namang mga nadadala sa pakiusap, kaya huwag kang mag-alala anak. At matutulungan din natin si Paring Nonoy. O ano, handa ka na ba? Opo, Itay. Dala ko na po ang bolo mong ibinigay sa akin at ang buntot ng pagi. Ewan ko na lang po kung hindi matakot ang aswang nito o ang engkanto na makakalaban natin. Oyo anak, huwag kang masyadong kampante. Hindi natin alam ang takbo ng mga nilalang sa mga araw na ito. Mayroong mabangis at mayroong hindi. Kaya kailangan pa rin natin mag-ingat. Kahit na may anting-anting tayo. Opo, Itay. Tatandaan ko pong lahat ang mga pangaral mo pong iyan. Noong matapos na kami, sa paghahanda ni Tatay ay agad na tumungo si Tatay kay Mang Nonoy sa balkonahe. Ako naman ay sinara ang mga bintana at pinto ng aming bahay bago naman ako sumunod sa kanilang dalawa. Habang naglalakad kami sa daan patungo sa bahay ni Mang Nonoy, ay sinabi nito sa amin kung papaano nangyari ang lahat at kung bakit nagkaganon ang kanyang anak na itago na lamang natin sa pangalang Oman. Bagong dating ang anak ko rito galing syudad. Ilang taon na siyang hindi naparito. Kaya hindi niya alam kung sino at hindi ang dapat niyang kausapin. Ang nakausap lamang niya ay si Pedreng. Pagkatapos nun, umuwi ang anak ko at ganun na ang nangyari. Kayaan mo Paring Nonoy. Kapag nakita ko ang anak mong si Oman at nalaman ko kung ano ang dahilan, ako na ang bahala. Pagdating namin sa bahay ni Mang Nonoy, ay agad niya kaming pinapasok sa loob. Sa sala, naroon ang anak niyang si Oman na nakaupo at suka ng suka ito. Pinagpapawisan ito ng malagkit at namumutla ang buong muka. Agad kong tinulungan sa paghahanda ng mga gamit si Tatay. Habang iniisa-isa kong nilalapag sa ibabaw ng mesa
ang mga gamit nito. Si Tatay Buboy naman ay sinimulan niya ng tingnan itong si Oman. Hinawakan niya ito sa kamay at pinakiramdaman ang pulso nito. Nagdasal si tatay ng isang dasal na siyang palagi niyang ginagamit para alamin kung ano ang sakit ng isang tao. Gamit ang anting-anting na atardara, pagkatapos nun ay nilagay niya ang kanyang hintuturo sa noo ni Oman. Umungol si Oman na tila nahihirapan siya sa kanyang sitwasyon. Mas lalo siyang namawis at namilipit sa sakit na kanyang nararamdaman. Paring Nonoy, maganda ka ng isang balde ng tubig. At Oyo anak, tulungan mo ako sa pagluluto ng mga gagamitin natin. Sige paring Buboy, sa kusina na kayo magluto at kukuha lang ako ng tubig sa balon. Pagkaalis ni Mang Nonoy ay agad din naman kaming kumilos ni Tatay Buboy. Niluto namin sa isang kaldero na naroroon ang mga kasangkapan na kinuha ni tatay tulad ng kalamansi, bawang, dahon ng gabi at iba pa. Habang pinapakuluan niya yon, ay bumibigkas siya ng isang orasyon. Noong matapos na yon pakuluan, ay hinalo niya yon sa tubig na inuha ni Mang Nonoy. Pinagtulungan namin ni Mang Nonoy na buhatin si Oman patungong banyo para paliguan gamit ang niluto naming mga kasangkapan. Habang pinapaliguan ni Tatay Buboy si Omar, ay dinadasalan niya rin ito. Ilang sandali pa ang lumipas, ay sumuka na ng sumuka si Omar hanggang sa maubos na ang kinain nito. Pinabihisan ni Tatay si Omar kay Mang Nonoy nun at bumuti na ang kalagayan nitong si Omar. Bumalik na sa normal ang kulay ng mukha nito. Nawala na ang pagpapawis at hindi na nanghihina pa. Pinagpahinga muna siya ni tatay sa silid nito. May isa ring proteksyon na binigay si tatay kay Omar para hindi na ito lapitan pa ng mga aswang. Huwag ka nang mag-alala sa anak mo paring Nonoy. Maayos na ang kalagayan niya ngayon. Basta siguraduhin mo lang na palagi niyang isuot ang proteksyon na ibinigay ko sa kanya para hindi na siya galawin ng mga aswang. Ang akala siguro ng mga aswang na iyon ay dayo ang anak mo dito. Maraming salamat talaga paring Buboy. Dito na kayo mananghalian ni Oyo. Salamat sa alok mo paring Nonoy, pero pasensya ka na. May kailangan pa kaming puntahan ng aking anak sa mga oras na ito. Hindi namin kailangan na ipagpaliban eh. Wala nang nagawa pa itong si Mang Nonoy, kundi ang magpasalamat na lamang sa amin ni tatay. Noong naglalakad na kami pa uwi, hindi ko naman maiwasan ang tanungin siya kung ano ang binabalak niya nang gawin. Itay, ano po ang nalaman mo sa kalagayan ng anak ni Mang Nonoy? Inaswang po ba siya? Oo anak, muntik na siyang mabiktima ng isang aswang kung hindi natin agad siya napuntahan. Ah, ganoon po ba? Pero itay, ano po ang balak mong gawin ngayon? Saan po tayo pupunta? Sabi mo po kasi kanina kay Mang Nonoy, may pupuntahan po tayo. Kay Pedring anak, pupuntahan natin si Pedring at kailangan ko siyang kausapin kung bakit sinira niya ang kasunduan natin sa kanya. Tumungo nga kami sa bahay ni Mang Pedring at naabutan namin siya sa kanyang bakuran na tila nagwawalis. Agad niyang binitiwan ang walis na kanyang hawak nang makita niya kaming dalawa. Pinapasok niya kami sa loob ng kanyang bahay. Ako naman ay nanatiling nakatayo sa tabi ni tatay at nagmamatiyag sa buong paligid. Nakatingin sa buong pamilya ni Mang Pedring na noon ay nakatingin din sa aming dalawa ni tatay. Makalipas ang ilang sandali ay tumayo naman ang asawa ni Mang Pedring at pumasok naman ito sa may kusina. Pagbalik ay may pagkain na itong inihanda sa ibabaw ng lamesa. Alam mo na siguro kung ano ang dahilan kung bakit kami naparito ng aking anak Pedring. Hindi kita maunawaan, Boboy. Ano ang ibig mong sabihin?
Nanggaling kami ng aking anak sa bahay ni paring Nonoy. Inaswang ang anak niyang si Oma na bagong dating dito sa ating baryo. Ikaw lang daw ang huling nakausap ng anak niya bago may nangyari. At nakumpirma ko lang din kanina na inaswang nga ang anak niya. Kaya pinuntahan na kita rito para tanungin sa nangyari. Kung bakit mo sinira ang pinagkasunduan nating dalawa. Boboy, wala akong alam sa sinasabi mo. Wala akong ginagawa sa anak ni Nonoy. Oo, kinausap ko lang ang anak niya kahapon dahil hindi ko siya namukhaan. Pero wala akong ginawa sa kanya. Pero kung hindi ikaw, sino? Sino sa tingin mo ang may gawa nun sa anak ni Nonoy? Wala nang ibang lahi ng aswang dito sa baryo natin, kundi ikaw lang, Pedring, at ang pamilya mo. Mukhang hindi mo pa alam ang bagong lipat na isang lahi ng aswang sa nayo natin, Boboy. Baka si Sendo ang may gawa nito sa anak ni Oman. May pinagkasunduan tayong dalawa at hindi ko yun sisirain. Isang matibay ang pag-uusap natin na yun. Kaya kung kailangan mo ng tulong ay tutulungan kita. Kung ganoon, Pedring, malinaw na sa akin na wala kang kinalaman sa nangyari sa anak ni Nonoy. Pero sabihin mo kay Sendo na huwag siyang gagawa ng bagay na ikapapahamak ng mga tao sa nayo natin. Ikaw na rin ang bahalang magpaalala sa mga kalahi mo tungkol sa pinagkasunduan natin. Ikaw ang leader nila, Pedring. Kaya umaasa ako na mananatili ang kapayapaan sa dalawang lahi. Sige, Boboy. Ako na ang bahalang magsabi sa kanila. Babalitaan na lang kita kung ano't ano man ang mangyari. Isa pa, Pedring. Huwag mong kakalimutan na sabihin sa akin kapag nalaman mo kung sino ang salarin sa nangyari sa anak ni Nonoy. Tumango naman si Mang Pedring sa sinabing yon ni tatay. Pagkatapos ng pag-uusap ay umuwi na rin kaming dalawa sa bahay. Dito pinag-usapan naming dalawa ni tatay kung ano ang aming gagawin oras na malaman namin kung sino ang aswang na may gawa nun sa anak ni Mang Nonoy. Noong sumapit ang 6:00 ng gabi, nagsagawa na kami ng orasyon ni tatay para protektahan ang aming mga sarili sa kung anumang kapamakan ang magbabanta sa amin ng mga sandaling yon. Isa pa ay hindi kami sigurado kung nagsasabi nga ng totoo sa amin kanina si Mang Pedring o hindi. Kalagitnaan ng aming pag-oorasyon nang makarinig kami ng pagtawag sa labas. Tumayo naman itong si tatay mula sa pagkakaluhod. Ako naman ay ipinagpatuloy ko ang aming pagdarasal. Dito narinig ko ang boses ni Mang Pedring sa labas. Noong marinig ko ang balita na sinabi niya, kay tatay ay mabilis naman akong tumayo at kinuha ang aking latigo na nakasabit noon sa dingding. Kung ganoon, Pedring, sinasabi mo sa akin na si Sendo nga ang may gawa nito sa anak ni Nonoy. Oo, Boboy. Kinausap ko siya kanina ngunit hindi siya nakinig sa akin. Hindi niya raw ako kalahi at wala siyang sinusunod na leader. Isa pa raw ay hindi niya kayong kilalang dalawa ng anak mo. Hindi raw siya nagpapadikta sa isang albularyo at antingero. Pasensya ka na, Boboy. Ginawa ko naman ang makakaya ko para kumbinsin si Sendo. Ngunit wala na akong magagawa kung ayaw niya. Sana ay hindi nito masira ang kasunduan at pagkakaibigan nating dalawa. Kung ano ang plano ninyo ni Oyo ay tutulong ako. Kung ayaw po niyang makinig sa inyo, Mang Pedring, huwag niyo na po siyang pilitin pa. Hindi ko inaasahan na matigas pala ang ulo ng bagong lipat na aswang dito sa ating nayon. Maghanda na tayo, Oyo anak. Kailangan nating kausapin si Sendo. Magpapakilala tayo sa kanya. At kung ayaw niyang makinig sa atin, mapipilitan tayong kalabanin siya. Inintay kami ni Mang Pedring na makapaghanda ni tatay at sinamahan niya kami papunta naman sa bahay ni Mang Sendo. Pagdating namin doon ay nakapatay ang ilaw ng buong bahay. Pero naamoy namin ni tatay ang malansang amoy na nanggagaling sa loob ng bahay. Wala na kaming hinintay pa ni Tatay Buboy at agad naming pinasok ang bahay. Hinanap agad namin si Sendo pero walang katao-tao sa loob ng bahay nito. Paglabas namin ay nawala rin bigla
itong si Mang Pedring. Dito na kami nagkatingin ng dalawa ni Tatay Buboy at pinagtatagpi-tagpi ang buong pangyayari. Tinalasan ko ang aking pakiramdam sa buong paligid at hinanap ang tila kakaibang presensya. Itay, sa tingin mo po, ano ang nangyayari? Hindi pa ako sigurado sa ngayon, anak. Pero sa tingin ko ay pinagkakaisan tayo ni Pedring. Mukhang niloloko niya tayong dalawa. Kung ganoon po, Itay, ay sinira niya ang kasunduan natin sa kanya. Hindi na matibay ang usapan at pakikipagkaibigan natin sa isang tulad niya. Wala na tayong magagawa roon, anak. Kundi tanggapin na lang natin at ituring na siyang kaaway. Alam naman niya kung ano ang pwedeng mangyari kapag sumira siya sa kasunduan. Sige po, pero dito ka lang po, Itay. Susuyurin ko lang po ang buong gubat. Nagpaiwan naman si Tatay sa bahay ni Mang Sendo para abangan si Mang Pedring roon. Ako naman ay mabilis na tumungo sa gubat para hanapin ko si Mang Pedring kung tumakas nga siya at nilagay niya kami ni Tatay Buboy sa kanyang patibong. Napatigil naman ako sa aking paglalakad nang matanaw ko si Mang Pedring na nakatayo sa bandang unahan. Tila hinihintay niya ako kanina pa. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking latigo habang humahakbang naman ako patungo sa kanya. Mang Pedring, ano po ang ibig sabihin nito? Hindi ba at may kasunduan tayo? Bakit tila nagbago ang isip mo? Wala na akong dapat pang alalahanin sa kasunduan ko sa inyo. Naghihirap na kaming hindi makakain ng karne ng tao. Nagkasakit ang asawa ko at ayaw ko siyang mamatay. Pero bago yun mangyari, kinakailangan ko muna kayong tapusin na mag-ama. Tama si Sendo. Kung susunod kami sa kagustuhan ninyo, kami ang kawawa sa huli. At iyon ang hindi ko hahayaan na mangyari. Naniwala ka naman agad sa sinabi ng Sendo na iyon. Walang mangyayaring masama sa inyong mga aswang hanggat kumakain kayo ng karne ng mga hayop. Ilang taon na ninyong ginagawa ito, Mang Pedring. Wala naman nangyari sa inyong masama, di ba? Natural lamang na manghina kayo dahil karne ng hayop ang kinakain ninyo. Pero ang mahalaga roon ay wala kayong pinipinsalang mga inosenteng tao. Hindi, Oyo. Hindi na mabibilog ang ulo ko ninyong mag-ama. Sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa inyo kung maliwanag na sa akin ang lahat na kayong antingero at albularyo ay iisa lang ang nais ninyo sa aming mga aswang? Iyon ay ang patayin kami at pagkaisahan balang araw. Papatayin nyo rin kaming lahat kapag oras na gugustuhin na ninyo. Kaya simula ngayon, wala nang bisa ang kasunduan natin. Hindi kita masisisi, Mang Pedring, kung mas naniwala ka kay Sendo kaysa sa amin ni Tatay. Kung gayong nakagawa ka na ng iyong pagpapasya, wala na akong ibang pagpipilian. Kakalabanin ka namin oras na may gawin kang masama at may sinaktan kang tao. Bakit hindi na lang natin ngayong gawin kahit na mahina ako? Napansin ko ang panginginig ni Mang Pedring ng mga sandaling yon. Panay ang tingin niya sa kanyang kanang bahagi pero hindi niya yon pinapahalata. Napansin ko rin na malikot ang mga mata niya at ang pagtatapang-tapangan niya sa mga oras na yon. Hindi ko mapigilan ang magduda at magtaka sa ikinilos niya. Sa loob ng ilang taon na nakakausap namin siya ni Tatay Buboy, hindi siya ganoong klase ng aswang na nakilala namin. Sa tingin ko, hindi naman agad mababago ang isip ni Mang Pedring dahil lamang sa isang bagong sulpot na aswang na si Mang Sendo. Kung titimbangin ko ang lahat ng pangyari sa mga sandaling yon, mas pinaniniwalaan pa rin kami ni Mang Pedring kesa paniniwalaan niya si Sendo. Batid ko sa aking sarili na hindi basta-basta sisirain ni Mang Pedring ang kasunduan namin. Talaga bang bukal sa loob mo na mangyari ito, Mang Pedring? O napipilitan ka lang dahil sa isang rason? Sa tingin mo ba ay niloloko kita? Nagkakamali ka, Oyo. Totoo ang sinasabi ko. Simula sa araw na ito, magkalaban na tayong lahat.
Kaya kung ayaw mong malagay sa kapahamakan ng buhay mo, hayaan mo kami sa aming gusto. Tila yata natatakot ka, Mang Pedring. May kinatatakutan ka ba? Natatakot ka ba sa akin? Wala naman akong ginagawang masama para katakutan mo ako ng ganyan. Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa iyo, Oyo? Bakit naman ako matatakot sa isang tulad mo? Wala akong inaatrasan na laban. Alam mo yan. Kayo ng ama mo na si Buboy. Bago pa tayo nagkasundo noon. Pedring, alam ko na naguguluhan ka lamang sa mga oras na ito. Baka pwede mong pag-isipan muna ang lahat. Nakapagtataka naman na biglaan na lamang nag-iba ang isip mo. Maayos pa ang usapan natin kanina. May ginawa ba si Sendo sa iyo kaya nagbago ang isipan mo? Buboy, wala siyang ibang ginawa kundi gisingin ang pag-iisip kong matagal na ninyong binibilog na mag-ama. Hindi ako makapapayag na habang nabubuhay ako ay diktahan niyo na lamang kung ano ang dapat kong gawin. Kung ano man ang ginawa sa iyo ni Sendo, sabihin mo na sa amin, Pedring. Tutulungan ka namin. Diyan kayo nagkakamali, Buboy. Mali kayo ng akala. Walang ginawa si Sendo sa akin. Ako ang kusang tumungo sa inyo para linlangin. Ngayong naririto na kayo, sisiguraduhin ko na mapapatay ko kayong mag-ama. Dito mabilis na sumugod si Mang Pedring patungo sa kinaroroonan namin ni Tatay Buboy. Habang tumatakbo siya, ay nagpapalit naman siya ng kanyang anyo sa isang napakalaking itim na aso. Inabangan ni Tatay si Mang Pedring at ako naman ay mabilis na lumukso patungo sa likuran nito. Kitang-kita ko ang mapupulang dalawang mata na nagkukubli sa dilim. Itinaas ko ang aking kanang kamay na may hawak na latigo na gawa naman sa buntot ng pagi. Malakas ko yung hinampas kay Sendo, dahilan para lumayo siya agad at tumungo sa ibang parte ng gubat. Tumakbo siya ng mabilis. Ako naman ay sinundan siya hanggang sa nagpang-abot na kaming dalawa sa pinakapusod ng gubat. Dito ko napagtanto na dinala niya ako sa kanyang teritoryo. Tumawa ng malakas si Sendo habang nakatitig siya ng masama. Ikaw pala ang antingero na sinasabi ni Pedring sa akin. Parang may pinangako kayong mag-ama kay Pedring, kaya't ganyan na lamang ang pagpapahalaga niyo sa kanya. Wala ka nang pakialam doon, Sendo, kung ano man ang napagkasunduan namin nila Mang Pedring. Huwag kang mag-alala, bata. Hindi naman ako interesado. Ang mahalaga sa akin ay magawa ni Pedring ang pinapagawa ko sa kanya kapalit ng kaligtasan ng mag-iina niya. Sinasabi ko na nga ba at may rason kung bakit bigla na lamang siya nagkaganoon. Ano ang ginawa mo sa mag-ina niya? Wala ka na roon, bata. Kung ano man ang ginawa ko sa mag-ina niya, wala naman akong gagawing masama sa kanila. Basta lang sumunod sa usapan si Pedring. At iyon ang hindi ko hahayaan na mangyari, Sendo. Mabilis kong sinugod si Sendo habang daladala ko ang aking latigo. Hinampas ko ito sa kanyang kinaroroonan. Subalit mabilis siyang nagtago sa dilim. Narinig ko siyang humangos ng malakas at kitang-kita ko kung papaano siya nagpalit ng anyo sa isang napakabangis na aswang. Mahaba ang itim niyang buhok, itim ang buong balat at may malaking katawan. Nanlilisik din ang mga mata niyang mapupula na parang gusto naman akong patayin sa mga sandaling yon. Dito humalakhak ng malakas itong si Sendo at mabilis ulit siyang naglaho sa dilim, pero narinig ko siyang umalulong ng malamig at tila nakakakilabot na tunog. Habang mahigpit ang hawak ko sa aking latigo, ay sinundan ko ang ingay na pinapakawalan ni Sendo. Sinusundan ko ang bawat kaluskos sa mga patay na dahon sa lupa at ang paggalaw ng mga damo. Ramdam ko ang presensya ni Sendo, ngunit hindi ko ito makita, lalo na ang eksaktong kinaroroonan niya. Lumabas ka, Sendo! Huwag kang magtago sa dilim! Ano, Oyo?
Natatakot ka na ba? Akala ko ba papatayin mo ako para mailigtas mo ang mag-ina ni Pedring? Isa kang hangal, Oyo. Walang antingero na kinaibigan ng isang aswang. Hindi ba dapat ay pinatay mo na si Pedring at ang pamilya niya? Pero bakit hindi mo ginawa? Hinihintay niyo pa ba na kayo ang sasalakayin sa likod ni Pedring? Tumahimik ka, Sendo. Wala kang alam sa sinasabi mo. Magkaiba kayo ng prinsipyo na pinaglalaban ni Pedring. Huwag mo siyang igaya sa katulad mong masama at walang puso. Ang mga katulad mong aswang ang dapat na pinapatay at pinaparusahan sa nagliliyab na asupres sa impyerno. Nakakatuwa namang makita kang magalit, bata. Parehong-pareho kayong mag-ama. Pero sa ngayon, hindi ko alam kung napatay niya ba si Pedring o siya ang napaslang ni Pedring. Wala sa dalawa, Sendo. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi ka magtatagumpay. Hindi ko alam kung bakit galit na galit ka at kung bakit mo ito ginagawa. Iyon ay dahil isa kayong antingero at dinamay ko si Pedring dahil nagkakampihan kayo. Mas mabuti nang unahan ko na kayo bago pa ninyo ako mapatay. Bago pa man ako makasagot sa sinabi niyo ni Pedring, ay sumugod na siya sa amin mula sa aking likuran. Hindi ko agad napansin ang pag-atake niya dahil sa sobrang bilis. Gamit ang matatalim niyang mga kuko ay agad niya akong sinakmal, lalo na sa parte ng aking balikat, at dito binalibag ako sa may kakawyan. Tumama ang likuran ko sa isang malaking puno at bumagsak naman ako sa lupa. Saglit din akong nahilo. Napadaing ako sa sobrang sakit ng pagkakatama ng aking likod sa puno. Pero saglit lamang iyon at agad din nawala dahil sa tulong ng aking anting-anting. Nakita ko rin kung papaano humilom ng kusa ang aking sugat. Tumayo naman ako at tiningnan si Sendo na nakatayo na noon sa harapan ko. Kita ko ang gigil sa mukha niya habang nakatitig sa akin. Marahil ay inisip niya ng mga sandaling yon kung papaano niya ako tatalunin gayong may tangan akong isang anting-anting. Hinawakan ko ang aking anting-anting habang binibigkas ang isang orasyon. Ramdam ko ang init na dumaloy sa aking katawan patungo sa aking hawak na latigo. Sa ngalan ng aming mga ninuno, talunin ang kadiliman at paslangin ang halimaw na itong nasa aking harapan. Tumakbo naman ako ng mabilis patungo kay Sendo at walang pag-aalinlangan kong hinampas sa kanya ang aking hawak na latigo. Dito tinamaan si Sendo sa kanyang katawan, dahilan para sumigaw siya ng malakas. Tumalsik din ito sa hindi kalayuan at bumagsak sa lupa. Nanginig siyang pilit na tumatayo pero hindi ko na siya hinayaan pang makabangon. Agad ko ulit siyang hinampas ng aking latigo at sa bawat hampas ko ay bumibigkas din ako ng orasyon. Paulit-ulit iyon hanggang sa mapunit ang balat ni Mang Sendo. Narinig ko rin ang kanyang hiyaw at pagtangis dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Lintik kang bata ka. Papatayin kita oras na makatakas ako sa mga atake mo. Hindi mo ako matatalo ng ganito lang. Mabilis siyang umatungal at ibinuhos niya ang kanyang lakas para naman tumayo at tumakbo na naman sa kadiliman. Naglaho na naman siya sa dilim ngunit ramdam ko pa rin ang presensya niya sa paligid. Doon na ako humanga sa lakas ni Mang Sendo dahil sa kanyang mga sugat. Mula sa ilang beses kong paghampas ng latigo, sa kanyang katawan ay nagawa niya pa rin kumilos. Naramdaman ko ang malakas na hangin nagmumula sa aking likuran. Dahil sa aking malakas na pakiramdam na yon, naiwasan ko naman agad ang atake ni Mang Sendo. Sunod-sunod siyang nagpakawala ng malalakas na suntok at sipa. Nagpalitan kaming dalawa ng suntok at sipa. Naiiwasan niya ang ilang suntok ko at ganoon din ang kanya
Nang bumilis ang atake ko ay nasuntok ko siya sa kanyang panga at nagpakawala naman ako ng napakaraming sipa sa kanyang sikmura. Iyon ang dahilan kung bakit tumilapon siya sa ere at bumagsak na naman sa lupa. Nangingitim naman siyang tumayo at ako naman ay hinintay siyang makatayo ng tuluyan. Humango siya at agad na tumakbo patungo naman sa akin. Niyakap niya ako sa aking bewang at puwersang tinulak patungo sa punong kahoy. Doon niya ako sinandala at nilakasan niya ang kanyang dalawang braso para naman ako ay ipitin. Bigla kong nahabol ang aking hininga dahil sa sakit na nararamdaman ko. Bukod doon ay para din akong kinakapusan ng hininga. Sinubukan kong kumawala mula sa kanya pero masyadong malakas ang pagkakaipit niya sa akin. Sinubukan ko ring igalaw ang aking kanang paa at mabilis ko siyang tinuhod sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Dito sumigaw ng malakas si Sendo at lumundag siya dahilan para mabitawan niya naman ako. Hindi mo ako madadali ng ganun lang, Sendo. Habang iniinda ni Sendo ang sakit ng pagkakapisa ko sa kanya, ay sinipa ko ulit siya sa kanyang panga. Dito na siya humandusay sa lupa. Nang hihina, pinulot ko ang aking latigo. Sa buong lakas ko, hinampas ko ulit ng sunod-sunod si Sendo sa kanyang katawan. Tumama ang ilan sa kanyang dibdib at sa bawat hampas ko ay binibigkas ko ulit ang orasyon. Humiyaw ng malakas itong si Sendo at nanginig sa sobrang sakit ng kanyang natatamo. Hindi ito maaari. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ko matatanggap na natalo ako. Hindi pa ako tapos sa mga plano ko. Pasensya ka na, Sendo. Pero hanggang dito ka na lang. Hindi ko hayaan na may iba ka pang magawang plano laban sa amin. Kaya habang may oras ka pa, sabihin mo na sa akin kung nasaan ang mag-ina ni Mang Pedring. Hindi mo na sila makikita, bata. Kahit patayin mo ako ngayon, hindi ko hahayaan na maging matagumpay kayo. Hanggang sa huli kong hininga, hindi ko sasabihin sa iyo kung nasaan sila. Di bali na, ayoko nang mag-aksaya ng oras sa isang tusong aswang na katulad mo, Sendo. Mahanap ko rin sila oras na mapatay kita. Binuhat ko naman si Sendo ng buong lakas at hinampas ko siya sa lupa. 5 beses ko yung nagawa. Hanggang sa tuluyan siyang magkalasog-lasog at madurog ang kanyang bungo sa ulo. Nang bitawan ko siya ay wala na siyang buhay. Dumaloy ang dugo niya sa madamong kapatagan na yon. Pinagmasdan ko ang katawan niya nang unti-unti iyong lamunin ng mga ugat na nagmumula naman sa lupa. Dito nagsimula na nga akong kumilos ng mga sandaling yon para harapin ang mag-ina ni Pedring. Nakasalubong ko silang dalawa ni tatay nang bumalik naman ako sa kinaroroonan nilang dalawa. Si Sendo, anak, nasaan na siya? Nahabol mo ba? Wala na po siya, itay. Napaslang ko na po siya. Kung ganoon, Boboy, Oyo, paano natin mahahanap ang mag-ina ko kung wala na si Sendo? Baka may ginawa siyang masama roon at hindi na natin sila maabutan ng buhay. Kumalma ka lang, Pedring. Pwede mo naman sigurong amuyin ang mag-ina mo kung nasan sila naroon. Nang sa ganun ay madali natin silang makita. Kanina ko pa yung ginagawa, Boboy, pero walang nangyayari. Kaya nag-aalala ako kung ano ang ginamit ni Sendo at hindi ko matagpuan ang aking mag-ina. Hindi ako mapakali at baka may ginawa sa kanila ang mga tauhan ni Sendo. Huwag po kayong mag-alala, Mang Pedring. Narito po kami ni tatay para iligtas ang mag-ina mo. Magtulungan po tayo sa paghanap. Magsisimula tayo sa mga lugar na posibleng pagdalhan ni Sendo sa iyong mag-ina. Habang naghahanap kami, ay nalaman ko na kinuha ng mga tauhan ni Sendo
ang mag-ina ni Mang Pedring habang kinakausap niya ito sa ginawa sa anak ni Mang Nonoy. Dahil daw yon, tinakot ni Sendo si Mang Pedring na may gagawin itong masama sa mag-ina niya. Oras na lumabag ito sa kanilang usapan na yon. Sinubukan daw naman laban ni Mang Pedring kay Mang Sendo, subalit mas malakas ito sa kanila dahil kumakain ito ng tao. Kesa naman sa kanila na karne lamang ng mga hayop ang kinakain. Wala na nga raw nagawa itong si Mang Pedring kung hindi ang gawin ang inutos sa kanya ni Sendo. Napatigil naman kaming tatlo at naisipan ni tatay ang gumawa ng isang orasyon para gamitin ang kanyang balintatanaw. Pero itay, makapangyarihan ang orasyon na gagamitin mo para gamitin ang iyong balintatao. Wala ka pong sapat na lakas ngayon para gawin ito. Baka po ikapahamak mo lang kapag natagalan ka sa paggamit. Huwag kang mag-alala, Oyo anak. Hindi iyon mangyayari. Alalayan mo lamang ako at magtatagumpay tayong dalawa. Ito lang ang paraan para mahanap natin ang mag-ina ni Pedring. Hindi tayo pwedeng mahuli dahil baka may binabalak na masama ang kung sino mang pinag-iwanan ni Sendo sa mag-ina ni Pedring. Tumango na lamang ako sa sinabing yon ng aking ama. Hinayaan ko siyang gumawa ng orasyon para gamitin ang kanyang balintataw. Hinila ko naman si Mang Pedring palayo para hindi namin magambala ang pagsasagawa ng ritual ni tatay. Lumuhod si tatay at saka may mga salita siyang binigkas, pero hindi na yun umabot sa aking pandinig. Dito nagsimulang lumakas ang ihip ng hangin at pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si tatay. Nagsimula siyang maglakad at agad naman namin siyang sinundan ni Mang Pedring. Mahaba ang nilakad namin hanggang sa marating namin ang kabilang bundok. Nagtungo kami sa isang liblib na lugar at naabutan namin dun ang mga kalalakihan na nagkakasiyahan. Nag-iinuman ang mga ito habang humahalakhak. Nasa bilang 10 silang lahat at sa hinuha namin ay sila ang mga kampon at kasamahan ni Sendo. Sigurado ka ba, Buboy, na narito ang mag-ina ko? Oo, Pedring. Sigurado ako. Ito ang nakita ko sa aking balintatao. Hindi ako pwedeng magkamali at hindi naman ako lolokohin ang sarili kong orasyon. Isa lang po ang paraan para masiguro natin kung narito ang iyong mag-ina, Mang Pedring. Kinakailangan kong tignan ang loob ng bahay kung nasa loob ang mag-ina mo. Kung gagawin mo iyon ay makikita nila tayo, anak. Malalaman nila na nandito tayo at sinasalakay sila. Kung ganoon po, itay, tatawagin ko na lamang ang pansin nilang lahat. At ikaw po, Mang Pedring, tignan mo ang loob ng bahay kung naroroon ang iyong mag-ina. At ikaw naman po, itay, manatili ka na lang po dito at magbatsyag. Sige, payag ako sa gusto mong mangyari, anak. Tumango naman ako sa kanilang dalawa. Pagkatapos nun ay humugot ako ng isang malalim na hininga. Itinago ko ang aking latigo sa likuran at saka naman ako lumabas mula sa pinagkukublian naming puno. Tumikim ako para matawag ang pansin ng mga kalalakihan na naroroon. Natigil sila sa kanilang kasiyahan at tumitig sa aking kinatatayuan. Tumayo naman ang isa na may malaking katawan at makapal ang bigote. Sa anyo nito ay nababatid ko na ito ang pinuno nilang lahat. Kumunot ang aking noo nang mamukaan siya at hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nakita. Sa dami ng mga aswang na nakakasalamuha ko ay hindi ko na sila matandaan pa. Sa isip ko ay marahil ang lalaking ito ay isa sa mga nakalaban ko noon. Tiningnan ako nito mula ulo hanggang paa na para bang kinikilala niya ako. Nung makilala niya ako ay agad naman siyang ngumiti. Mga kasama, mukhang sinuswerte naman yata tayo ngayon. Akalain mo at dinalaw tayo ng isang antingero sa bayang ito. Mukha yatang sumusuko na siya sa atin.
Hindi ako nagpunta para diyang kaibigan. Narito ako para hanapin ang mag-ina ni Mang Pedring. Kilala mo siguro siya. Oy, Antingero, ang kapal na mukha mo na sumugod dito. Tapos hahanapin mo sa amin ang pamilya ng mahinang aswang na iyon. Isa pa, bakit mo tinutulungan ang isang aswang na iyon? Hindi ba dapat kinakalaban mo siya? Tama nga talaga si Sendo. Mukhang may malalim na pagkakaibigang namamagitan sa inyong mag-ama, ang Pedring na iyon. Base na rin sa sinabi mo, hindi mo pinagkaila na kilala mo si Sendo. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Narito nga ang mag-ina ni Mang Pedring. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ako naririto ngayon? Wala akong pakialam kung ano ang rason mo para tumungo rito. Pero sisiguraduhin kong puputulin ko ang ulo mo para ibigay kay Sendo. Panigurado na matutuwa ang aming pinuno kapag nangyari iyon. Paano pa matutuwa ang isang bangkay na? Ano? Anong pinagsasasabi mo? Anong bangkay ha? Narinig mo naman ako, hindi ba? Isa ng bangkay si Sendo na pinuno ninyo. Nilamon na siya ng lupa at dinala sa sarili niyang hukay. Hindi. Hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi basta-bastang mamamatay ang pinuno namin. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong maniwala. Ang gusto ko lang ay ang bawiin ang mag-ina ni Mang Pedring mula sa inyo. Kaya kung hindi ko kayo madaan sa maayos na usapan, ibibigay ko sa inyo ang gusto ninyong laban. Sa mga sandaling yon, nakita ko si Mang Pedring na pumasok na sa loob ng bahay. Ngumiti naman ako habang tinitingnan ang lalaking halos umusok na ang ilong dahil sa inis at galit sa akin. Sumisigaw siya ng malakas habang nakakuyom ang kanyang dalawang kamay at ganoon din ang kanyang mga kasama. Parang gusto nila kong sakmalin lahat at patayin. Hinugot ko ang aking latigo mula sa aking likuran. Umatras ang lalaki. Noon ko rin naalala ang pangalan nito, si Godok. Tumingala sila sa langit at umalulong ng malakas. Parang ang boses nila ay nanggagaling sa pinakailalim na lupa. Pinagsusuntok nila ang kanilang dibdib hanggang sa nagpalit na ng kanilang mga anyo. Malaki ang kanilang katawan, katulad ng anyo ni Sendo noong magpalit din ito. Walang duda na purong kalahi niya ang mga kalalakihang nasa harap namin. Nagkamali ka ng pinasukang lugar, Oyo. Ipaghihiganti ko ang pagkamatay ng aming pinuno. Ako ang mismong papatay sa iyo. Wala akong kasalanan kung bakit namatay si Sendo. Siya ang sumugod sa amin. Kinailangan ko lang protektahan ang sarili ko laban sa kanya. Isa pa, ang mga aswang na masasamang tulad ninyo ay kinakailangan patayin. Nang sa ganun ay hindi na kayo makapagasik ng lagim. Mabilis naman akong pumito para tawagin ang aking tatay. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Tumabi siya sa akin at hinarap niya rin ang mga aswang na nasa harapan. Natanaw ko sa hindi kalayuan na nakalabas na si Mang Pedring. Karga niya na ang kanyang anak at hila-hila niya na ang kanyang asawa. Ngumiti kami ni tatay. Hinanda ang aming sarili at mabilis na sinugod ang mga aswang sa aming harapan. Hindi naman nagpauli ang mga ito at nanlaban din. Huwag kang mag-alala, anak. Kasama mo ako sa laban na ito. Hindi natin hayaang magtagumpay ang mga ito. Isang karangalan po na makasama kang ulit sa laban na ito, Itay. Dalawang mag-amang antingero lang kayo at nag-aakalang mapipigilan nyo kami. Mga hangal, kakainin namin tayo ng buhay. Hindi na kami naghintay pa ni tatay. Magkasabay kaming sumugod na dalawa sa mga aswang na yon gamit ang aming mga sandata at ang mga medalyon. Ang mga aswang naman, mabilis itong umalulong at tumakbo rin patungo sa amin. Sa hindi kalayuan ay tumatakbo rin si Mang Pedring habang nagpapalit ito ng kanyang anyo.
At dito nga nakipaglaban din siya sa mga aswang na kagaya niya. Sumiklab agad ang unang atake ko sa aking kaharap na aswang. Pinagalaw ko naman ang aking hawak na latigo. Saka umikot at hinampas ko yun sa likuran ng dalawang aswang. Napaungol ang mga ito sa sobrang sakit, ngunit hindi ang mga ito umatras. Sa halip, mas naging mabagsik sila at lumapit pa sa akin ng mas may malaking galit. Oyo, bantayan mo ang kanan. Nasa likod mo ang dalawa. Sige po, Itay. Ako ang bahala sa kanila. Umikot naman ako at binigyan ko ng isang malakas na sipa ang dalawang aswang sa kanilang panga. Nilipad sila sa hindi kalayuan at bumagsak sa mga sanga ng putol na kahoy. Si Tatay Buboy naman ay hindi nagpauli sa laban. Mabilis niyang sinalubong ang dalawang aswang na mabilis ding sumusugod sa kanya. Isang malakas na saksak mula sa kanyang bolo na hawak ang tumama sa dibdib ng isang aswang. Ang isa naman ay pinutulan pa niya ng ulo. Bumagsak ang dalawa sa lupa at nangisay ang mga ito bago naman sila nalagutan ng hininga. Hindi ko akalain na magaling nga kayong mag-ama. Mas matapang nga kayo ngayon kaysa sa inaasahan ko. Pero hindi ito sapat para mapigilan nyo kami dahil ako mismo ang tatapos sa inyo. Si Gudo mismo ang unang sumugod sa aming dalawa ni Tatay. Nang gagalaiti ang mapupula niyang mga mata habang tumatakbo patungo naman sa amin. Mabilis ang kilos nito at hindi namin mahabol. Nakita ko na lang na tumilapon si Tatay sa may kakawyan at bumagsak pa sa lupa. Ako naman ay isang mabilis na anino ang bigla ang lumapit sa akin at sinuntok ako nito sa aking muka. Hindi pa nakontento si Gudo at hinila niya ako sa aking damit at binagsak niya ako sa lupa. Napadaing naman ako sa sobrang sakit ng aking likuran. Akma pa sana kung susuntokin ni Gudo nang biglang tumakbo si Tatay. Gumulong-gulong silang dalawa sa may damuhan habang nagpapalitan ng mga suntok. Samantalang ako naman, tumayo kahit na medyo hilo pa mula sa pagkakahampas ni Gudo sa aking katawan. Hinawakan ko ang aking latigo ng maigpit at pinaghahampas ang mga kasamahan nitong si Gudo. Naghuhumiyaw ang mga ito at dito nga ay hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Lumapit ako sa kanila at binali ko ang kanilang leeg hanggang sa tuluyan silang humandusay sa lupa. Ngayon ay natikman na ninyo ang bangis ng isang antingero. Tiningnan ko naman si Tatay at nagulantang ako nang napailalima na siya ni Gudo at pinagsusuntok niya sa muka ang aking ama. Sa galit ko ay tinakbo ko ang distansya naming dalawa. Hinawakan ko ng mabilis itong si Gudo sa kanyang balikat at buong lakas ko siyang hinila. Hinawakan ko rin siya sa kanyang kamay at pinaikot-ikot ko siya hanggang sa tuluyan ko siyang bitawan. Pagkabagsak naman niya sa lupa ay agad din naman siyang tumayo. Pero sa pagkakataong iyon ay nanghihina na siya at tuluyang duguan. Noon lang ding napagtanto ni Gudo na mag-isa na lamang siya. Paano niyo nagagawa ito? Hindi pa tapos ang laban. Kahit mag-isa na lang ako, lalabanan ko pa rin kayo. Sumuko ka na lang, Gudo. Piliin mo ang magbagong buhay. Dahil kung patuloy mo pa rin kaming kakalabanin, sisiguraduhin ko sa iyo na mamamatay ka ngayon. Hindi ako susuko kahit na ano ang mangyari. Papatayin ko pa rin kayong mag-ama. Pinanda ko nun ang aking sibat at pinulupot yun sa liig ni Gudo. Nang makarating siya sa aming harapan, si Tatay naman ay mabilis na sumugod at tumungo sa likuran ni Gudo. At sa galit nito, walang pag-aalinlangan niyang tinapos si Gudo gamit naman ang kanyang bolo. Sinaksak niya sa dibdib si Gudo. Dito na tuluyang bumagsak
ang pinuno ng mga aswang na si Gudo sa lupa habang nanginginig sa kanyang sobrang sakit na nararamdaman. Hindi ito maaari. Hindi ako dapat matalo. Hindi ako mamamatay ng ganito lamang. Pasensya ka na, Gudo. Pero hanggang dito ka na lang. Tapos ka na ngayon, Gudo. Tiningnan naman ako sa aking mga mata ni Gudo bago siya nilagutan ng kanyang sariling hininga. Sa wakas, nagtagumpay kaming dalawa ni tatay mula sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tumayo naman ako ng maayos at lumapit kay Tatay Gudo at dito niyakap ko siya ng maigpit. Tuwang-tuwa kaming dalawa, lalo na at ligtas ang mag-ina ni Mang Pedring. Labis-labis ang pasasalamat niya sa aming dalawa at hindi daw namin siya iniwan ni tatay. Maraming salamat sa iyo, Buboy, Oyo. Kung wala ang tulong ninyo, ay baka hindi ko na naabutan ang mag-ina ko na buhay. Simula sa araw na ito, ay tatanawin kong malaking utang na loob ang inyong ginawa para sa akin. Wala kang dapat na pagbayaran, Pedring. Tungkulin namin na tumulong sa aming kapwa sa oras ng aming makakaya. Ngayon ay umuwi na tayo at magpahinga. Isang nakakapagod na pangyayari ang gabing ito. Umuwi na nga kami ng gabing yon at habang naglalakad sa daan, nabanggit ni Mang Pedring kay tatay na nais nilang ipakuha ang bertud sa kanilang mga katawan para mawala na ang kanilang pagiging isang aswang. Sa paraan daw na ito ay mabubuhay na raw sila ng normal. Masaya namang bumayag si tatay, lalo na sa ideya na matutupad na rin ang kagustuhan nila. Simula noong nakuha na ang bertud sa katawan ni Mang Pedring at ng kanyang asawa, ay nabuhay na sila ng isang normal na tao. Naging payapa na rin ang aming nayon pagkatapos naming talunin si Mang Sendo at si Gudo. Wala na rin akong narinig na mga aswang na nambiktima sa aming nayon. Pero minsan merong mga pasaway na tao at hindi ko maiiwasan na gamitin ang aking medalyon para turuan sila ng leksyon. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, kalakbay. Maraming salamat sa pagbibigay buhay ng aking kwento. Nawa ay nagustuhan ito ng ating mga tagapakinig. Wakas. Okay, yun. So opinion ko sa kwento natin, napakaganda. Isang napakalakas na medalyon yung nabanggit sa kwento natin. Actually, hindi lang medalyon, no? Mga medalyon. No? Ilan to? Tatlo. Atardar. Infinito. No? So yung isa medyo nawala sa akin. Parang hindi masyadong nagamit to. Pero sa Infinito pa lang, alam niyo naman, may mga kwento na tayo about doon. Saka yun nga, Atardar. No? Tapos yun pala yung Roma na pangunahing sangkap, no, o gamit ng mga antingero at albularyo. Ayan, meron tayo niyan pero inaayos pa natin. Sa ngayon, hold muna. Pero alam niyo naman, sa mga nakakuha sa akin, alam niyo yung Roma, may kita niyo kung legit o hindi. Pwedeng magbigay ng komento yung mga nakakuha sa akin. Napaka-legit yan. Wala na kayong gagawin. Kumbaga, gagawin nyo na lang yung mga tamang gawi kasi nabasbasa na yan saka nadebosyonan na. So yun. Pero dito, yun nga sa kwento, wala akong masabi, napakalakas nitong mag-ama. Albularyo saka antingero, no? Grabe. Good tandem kumbaga. Tapos yun nga, inirin ako ng pasensya sa inyo. Medyo sinisipon tayo ngayon tas namamalat pero tuloy pa rin. Medyo may part siguro rito na hindi ako confident na nabigkas ko ng buo. Parang may bulol, no? Pero yun, mabuti at napilit kong may raos. Kayo mga kalakbay, kung may opinion kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa namin ni Tito Proy. At yun, supportahan nyo palagi Kwentong Baryo. Tapos yung mga kwento ni Kabaryo, yan, magbabalik na tayo ngayong buwan. Titingnan natin kung kaya na. So yun, taka ito, Kwentong Kalakbay.
So yun nga, sa ngayon hanggang dito na lang muna mga kalakbay. Tapos yung next shoutout natin baka next upload na pag bumuti na yung kalagayan natin. Sa ngayon dito lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.